kailangan namin mag-renew. So, as a balikbayan, allowed lang ako dito ng 1 year free, visa free. Tapos after ng 1 year, kailangan mo nang mag-renew. So, kasi nasa probinsya kami, 2 months lang ang allowed. So, ayan. So, kasi 1 year na kami mahigit dito. Kaya, ayan, nagto 2 months ako. Pero pag foreigner ka naman, allowed ka ng 1 month free, tapos 2 months. So, mamahalan na din ako ng konti kasi pagka nag-renew ka after ng 1 year, kailangan mo magbayad ng tinatawag nilang ACR, parang alien card siya. Binibigyan ka nila ng parang alien identification card. So, mahal yun siya. Parang maabot din siya ng parang 10,000 kasama na yung renewal doon. Tapos, pagkatapos ng 6 months, meron na naman yun siyang additional fee. So, nag 1 year and 6 months na ako. So, nag-additional fee ako nung March. So, ngayon, iniisip ko na pumunta ng mag-exit. Kasi pag nag-exit ako ng Pilipinas, magkakaroon ako ng libreng 1 taon na visa free. So, kaya kailangan kong mag-exit para magkaroon ako ng free. Hindi na kailangan mag-renew ulit 1 year. Siguro naman after ng re-entry ko, after ng a year, baka umuwi na kami ng Canada. Meron lang kasi akong inaasikaso na dito sa Pilipinas, kaya matatagalan kami ng balik sa Canada kasi may inaasikaso ako na sa NBI. So, kailangan kong mag-stay. Kailangan kong tutukan yung kaso sa NBI para makamit ko yung hustisya na nahanap ko or hinihingi ko na hustisya. So, ayan. Siguro nagbabalak ako mag-exit bago mag-renew ulit ng tourist visa. Kasi before ng 2 months, kailangan maka-exit na ako. So, nagbabalak ako siguro next month. Mag-exit ako. So, ngayon, May 4, June, bago mag-July, kailangan maka-exit na ako para magkaroon ako ng visa free na for 1 year. So, ayan. Yung aming tanawin dito sa Mindoro, lalo na pabalik ng Puerto Galera, kung galing ka ng Calapan, is parang yung kalsada nila is parang dito ka ng manok, sigsag. Ayan, tingnan nyo. Ayan, tingnan nyo. Yan. Oh. Tapos, sisigsag na naman yan ulit mamaya. Kaya meron silang parang, ayan, sigsag na naman, ganyan. Para nga siyang bituka naman. So, ayan. So, siguro, para makamura kami, para yung asawa ko na lang yung magre-renew, libre ako ng 1 year. So, mag-exit muna ako siguro sa Thailand. Kasi kung mag-exit ako pupunta ako ng lugar na hindi ko naman gusto, parang
gagawin ko ng parang small vacation pa. Small getaway. So, gusto ko nang mag-exit sa place na gusto ko. Like Thailand. Matagal ko nang gustong pumunta sa Thailand. So, yun. Niisip ko na mag-exit ako doon kahit na 5 days and 5 nights and 6 days lang. Kasi kung magwa 1 week, baka mahal din yung mga accommodation. Tingnan nyo guys yung view nila, green na green, kahit na El Nino na dito sa Pilipinas. Ayan, ganda talaga dito sa tingnan nyo, yung daan, zigzag. Ayan. Dito ka ng manok. Tawag nila. So yun, ang latest kong update dito sa aming pag-i-stay sa Pilipinas. Every 2 months need namin na magpunta ng Calapan para mag-renew ng tourist visa. So kasi pag ako naka-exit, so siya na lang yung magre-renew. Nakakat yung expenses namin into half. Kagaya kanina, nag-renew kami. Yung 2 months namin dalawa, umabot ng 7,980. Every 2 months yun. Tapos, pagdating ng 6 months, pagkadating mo ng 6 months, another fee. Kasi, parang every 6 months, meron silang extra. Hindi ko alam kung ano yung china-charge nilang extra. Basta nakalagay lang doon, express. Yun. Hindi nila, wala silang specific na nilalagay doon na extra. So, kasi tinanong ko dati na, ma'am, ano po yung, tumaas na po ba yung visa? Bakit mabot po siya ng almost 5,000 each? Parang ganun. Instead of 3,000, mabot siya ng 5,000 each. Tinanong ko siya. Sabi niya, every 6 months daw, ganun daw yung parang merong extra charges. So, this is the best way to do, I think, na mag-exit ako habang mura pa yung ticket. At saka gawin ko na rin small getaway. So, para naman makapunta din ako sa Thailand, kasi gusto ko talaga yung puntahan yung Thailand. Kahit lang mag-roaming lang ako sa city ng Thailand. Kasi may tinanungan ako na kapunta doon. Sabi, maganda daw doon. Mas modern pa daw yung transportation nila kaysa sa Pilipinas. Bawa may pupunta ka sa city, mag-train ka lang. Tapos, yun, dami silang mga train. So, ayan. Tapos, balik ko. So, mag-exit ako ng June. So, libre yung visa ko hanggang 2027 ng June. Libre na lang siya. Tapos, yung asawa ko naman is allowed dito ng 3 years bago siya need mag-exit. So, kung gusto niya pang tumira pa dito ng another year or so, after ng 3 years na need siya mag-exit. So, yun yung difference ng
kanila 1 month lang naman yung free nila. Tapos kailangan na rin nila mag-renew. Pero ayaw niya kasing sumama sa akin kasi iiba na kasi babayad lang niya ng ACR yung Alien ID. Kababayad niya lang ng ACR ng halos 10,000. So parang i-make no sense nga naman kung mag-exit siya ulit. Kasi pagdating niya, kung mag-exit siya kasama ko, mag-i-start over siya, yung ACR niya babayaran na naman niya ng another 10,000 kasi nga kakukuha niya lang ng ACR niya. So sabi niya ako na lang daw pumunta sa Thailand para ano yung kanyang ACR. Pakinabangan. So ayun, pauwi na kami. Halfway through Puerto Galera na kami. Nandito na kami sa malapit sa San Teodoro, Oriental Mindoro. So ayun lang guys, yun yung latest update ko dito sa Pilipinas. Ayan, ito na yung San Teodoro guys. Ayan. San Teodoro, Oriental Mindoro. Dito yung ano tawag doon, yung sa Botolan Waterfalls. Then, San Teodoro Municipality Hall. Dadaanan niyo to papuntang Puerto Galera. So, yan. So, ang next na punta namin dito sa Calapan is July. So, para sa renewal ng asawa ko. Kung maka-exit ako ng June, mapunta Thailand. Siya na lang re-renew ng July. So, makaka-save na kami ng kalahati. So, ayan lang muna guys. Once again, this is Pinay and Ansari YouTube channel. Bye everyone. Love you guys.